Hello po. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po sa inyong lahat. Ngayon po ay 30 ng December 30, 2024. At ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 6:40. Alas 6:40 po ng umaga, araw po ng Lunes. At nais ko po mag-vlog patungkol dito sa itong Marcos administration ay uutang pala ng trilyon. Ngayon lang po ito itong ang tinatalakay ko po ay yung 2024 budget. Opo. Ay umutang pala ng 1.4 trilyon. Yang taon na yan. Ay sabagay hindi pa natatapos ay mayroon pang isang araw. Pero yan po ang napakinggan ko doon sa vlog ni Engineer Toto Kausing. Ang title ko po ngayon ay Bakit Marcos Admin uutang ng trilyon para sa project? Opo, ang nangyari po kasi ay yan, dinadala nila dyan sa ayuda o yung mga project na pwede naman na bawasan yan. Opo, pero uutang sila para malagyan ng budget. Yun po. Ang income po kasi ng bansa natin, yung nalilikom na pera ay nasa 4.5 trillion pesos per year. Yan lang po ang nalilikom sa taxes, sa custom, sa lahat-lahat na. Ang gastos ng bansa ay 6 trillion. Itong 2024 po itong 2024, ang gastos pala ng bansa ay 6 trillion isang year. Ngayon ay uutang ang bansa noong 2024 po ito ng 1.4 trillion. O umutang na. Yan po. Ngayon ay malulula po kayo Ito, isinulat ko dyan ang million po ay 6 na 0. Million. Ang billion ay 9 na 0. Ang trillion po, ang trillion ay 12 pala. 12. Ulitin ko lang ito. 12 na 0. 1, 2, 3, 4. Ayan. 12 zeros. Ayan po. Ay ito po ay ang hirap nang intindihin ito Ako po ay engineer pero ay halos hindi namin ginagamit yung trillion. Opo. Pero ay naandyan na yan kahit na hindi natin maintindihan kung gaano ba kalaki yan, pero basta naandyan 12-0 po yan. 12-0. Ayan. Ang alam lang natin ay million ay siguro, pwede pa siguro ang billion. Pero ang trillion ay napakalaki na po talaga niyan. Ngayon ay bakit naisipan ko na i-vlog ito? Ay gusto ko po na makatulong para maintindihan po natin. Sobra na po yan. Sobra na po ang ginagawa ng
gobyerno kung ganun ang mangyari. Kasi nga, noong umupo si Duterte, 2016 po yan ata. 2016. Yung pinalitan niya si Pinoy. Ang utang lang po ng bansa natin ay sa lahat-lahat na po simula pa ng simula ay nasa 6 trillion ang utang ng bansa natin. Ngayon, nung umalis si Duterte, ang utang ng bansa natin ay umabot ng 12 trillion. Yung utang po natin pagkatapos ng 6 years na term niya, umabot po ng 12 trillion. Sa makatuwid, ang nautang ni Duterte nung kapanahunan niya, nung term ni Duterte, ang nautang ay 6 trillion. Opo. Ngayon ay marami pong kwan dyan. May nagsasabi pa ay umabot daw ng 13 o halos aabot ng 13 trillion. Pero ipako na lang natin sa 12 trillion ang utang. Ay yung 6 trillion doon ay inutang sa panahon ni Duterte. Ngayon ay bakit ko po sinasabi yan? Ay baka ito pong kapanahonan ni Marcos ay mahigitan pa yan. Kasi nga ito 1 year lang 1 year lang ito Ay ito pangatlong taon na po niya. Pangatlong taon. At ang alam ko, nangutang na rin siya nung unang taon, pangalawang taon. Ay ito, pangatlong taon ito Umutang siya ng 1.4 trillion. Kaya malamang mahigitan pa niya yung utang ni Duterte. Sabagay, nagdidevalue naman po ang pera. Nagdidevalue. Yan ang isang reason dyan. Yung pera mo noon, 10 years ago, is devalued ngayon. Nagiging half na lang ang value. Hindi na makabili ng lote o ng bahay. Kasi nga ay nadidevalue po Buong daigdig po yan, kahit na dito sa Amerika. Opo. Yung pera mo ay 10 years ago ay hindi na makabili ng katulad dati. Ganun po yan. Yun ang isang reasonable reason dyan. Kaya lumalaki ang utang. Pero kahit na ganun yun, dapat iwasan natin ang umutang. Ulitin ko po isang taon lang po ito uutang ang bansa natin ng 1.4 trillion para lang ipundo dyan sa mga kung ano-anong project nila. Yung akap, hindi ba? Ayan nga na pinagmumulan po ng korupsyon. Pero hindi ko na tatalakayan yan dito. Alam nyo naman yan At ang dami nang tumatalakay dyan. Ang tatalakayin ko na lang ay kung ano ang sinasabi ng Biblia patungkol dyan. Pero bago ko po ibigay ang explanation ko dyan, at narinig daw ito ni Engineer Tuktuk Kausing kay Pacquiao, ay malamang galing iyon sa Biblia. Marami naman kasi magagaling na tao Marami naman na nag-aaral ng Biblia, pero nga ay alam nilang sabihin, pero na-i-apply ba nila? Ayan po Yung application po ang mahirap. Alam natin na dapat ganun ang gawin. Nababasa natin, napapatunayan natin na dapat ganun ang gawin. Pero nga ay na-i-apply ba natin? Hindi po Kasi nga malakas po ang hatak ng salapi o ng pera. Yan po hayaan nyo muna na pasalamatan ko muna itong mga sumusubaybay sa atin. Kahapon pala may nag-add na isang subscriber. Salamat po kung sino man yun, hindi ko pa na-check sino yung nag-add.
Ito po sila, batch number 2 po ito, no? At salamat po sa inyong lahat. Nagla-like o nakikinig o nag-share o nagko-comment. Salamat po sa inyong lahat. Si Pusikat, si Doris May, si Antonino, si Ronel, si Ibi Cumpio, si Joey Valenzuela. Salamat po sa inyong lahat. Third pangatlo, User NB, Parot, Pabs Naranja, Romel Solier, Padua Lloyd Travier, Andre Sanario, Jonah Canao, Rosana Kawili. Salamat po sa inyong lahat. Ber Orozco, Ernie Calyago, Christine Joranas, Digna Umali, Julie Antan, Jose Labier Niabot, Andy Gimpaw, User GH, RC Guillermo, Joseph Angelo, Mayra Medina, Rafael Aquilato, Mayit Hinsyo, Dio Yanong, Bilya Lagenyo, Mr. Yang Toy, Emilita Roa, Monica Dongsaw, Richard Jamura, User KK, User XQ, Nelson Nukop, Salvacion Akisar, Sinaida San Andres, Joey Chavez, Ramon Junior Rojas, Hael Villarreal, Rose Jack, Jack Normi, Arnel Araujo, Vicente Tablati, Sweet Potito, Coco Guid, Orly Nunez, Estrella Rumbano, Arian Mendoza, Nieves Olavires, Aldrin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas, Mer Cabrera, Rolando Olavier Mamon ng Lapas Iloilo, Ana Marie Aldisimo, Eli Casli, Maria Rivera, Marudaan, Manuel Diwa, Arvin Silot, Mila Kuamag, Chicken Farmers TV, Online Peculio, Trico Moob React, Concepcion Barsi at saka si Bobby P. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating panuorin at suportahan. Ito po sila si Michael Apasible Bulletin, Attorney Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Tuto Kaosing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isgira, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japan Tours, Divina Apostol, CG Pichay, Kapihan ni Artat Ago, Dame Diyos Journey, Kakampig, Ang Batas with Attorney Claire Castro, Ka Waldi Carbonel at saka si Attorney Silo Magno. Ugaliin po natin na subaybayan sila at marami po tayong matututunan sa kanila. At nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa ikabubuti po ng bayan. O sige po, at tayo po ay tuloy-tuloy na po sa ating discussion. Ang sinasabi ko po dito ay alam natin ang gagawin natin pero hindi natin na isasagawa Para umasinso po ang bayan natin ay dapat hindi tayo uutang. Opo. Common sense lang po yan Parang isang maliit na pamilya lang yan. Kung ang income mo po sa isang buwan ay 50,000 o sabihin natin na ang income mo ay sa isang taon ay 500,000, ay bakit igagastos ka ng 600,000? Yan po ang solusyon dyan. Dapat ang gobyerno o ang Marcos administration, kung ang income natin ay nasa 4.5 trillion isang taon, ay dapat hindi tayo gagastos ng mahigit dyan. Dapat nasa 4 trillion lang ang gastos natin. Yan po. Para may sibing tayo o pambayad dun sa mga utang nung nakaraan. Lalo na nung yung inutang ni Duterte. Diyan po lumubo yan yung binayad sa Parmali, hindi ba? Yung pinakahuli, yung Parmali, 9 billion ata yan. Na ang asset lang ng Parmali ay nasa 650,000. Pero
nakakuha sila ng kontrata 9 billion. Ayan po ay siguradong korupsyon po yun. Pero hindi na natin tatalakayin yan. Ito ang ibibigay ko po sa inyo na verse. Proverbs 22 verse 7. The rich rule over the poor, and the borrower is slave to the lender. Ayan po ang nakasulat. The rich rule over the poor, and the borrower is slave to the lender. Tama ba yan? Ay tama po yan. Kahit na sino, hindi pwedeng sabihin na mali yan. The borrower is slave to the lender. Yan po ang nangyayari sa tunay na buhay at sa mga bansa po. Kaya dapat yan, iwasan natin ang uutang. Ayan po. Ay, yun nga, ang sinasabi ko, parang ordinary lang po yan na pamilya. Na kung ang income mo sa isang buwan ay 50,000, ay bakit gagastos ka ng 60,000 a month? Adi, magkakautang ka o wala kang saving o magiging pulubi ka kasi dadami po ang utang mo eh. Ngayon ay baka sabihin ng mga politiko natin na ay hindi naman ako babayad yan, uutangin yan, pero hindi naman ako ang babayad. Ay yun na nga po eh. Ang babayad yan ay yung mga tao. Tataasan ang mga bilihin, nagtataasan po ang bilihin dahil gusto nila makalikom ng maraming tax. Opo, kahit na po na hindi ka nagtatrabaho, kung kumakain ka po at bumibili ka ng bigas, hindi ba? Kung kumakain ka ng bigas, ay naandun na po yung value added tax. At pataas na po ng pataas. Dahil nga gusto makalikom ng pira ng gobyerno. Tinataasan ang krudo o yung mga langis. Ganyan po. Kaya kahit na po wala kang trabaho o labor ka lang, hindi ka nagpapile ng income tax. Bumabayad ka rin po ng tax kasi nga doon sa value added tax. Pag sumasakay ka ng bus, kumakain ka sa turo-turo, ay naandun na po yan kasi nga ina-add po yan yung mga presyo ng bilihin. Ngayon ay the rich rule over the poor and the borrower is a slave to the lender. Kaya nga po dapat iwasan ang umutang. Yan po. At nakasulat po yan para wala tayong ikatuwiran. Yan po itaas ko lang po ha. Deuteronomy 5:6. Ito po ay pangako po ng Panginoon ay. Ito ha. When the Lord your God bless you or blesses you as He has promised, you will lend to many nations but borrow from none. You will rule over many nations but be ruled by none. Yan po ang pangako ng Panginoon. At nangyari na po yan sa mga Israel noon, nung kapanahonan ni Solomon at saka ni King David. Sila po ang nag-rule sila ang superpower noon. Kaya nga ito si Solomon niririgaluhan lang ito ng mga ginto po yung mga prinsesa, mga hari ng ibang bansa pumupunta ron at naghahandog. Opo. Kaya yumaman ang Israel. Pero bumagsak po yan dahil sa korupsyon. Bumagsak po ang Israel nung kapanahunan na ng mga anak ni Solomon. Naging korap po Kaya nga sila
sinalakay ng Babylonians at natalo sila. Ngayon ay mayroon pong supporting verse ito. Pero ang ibig kong sabihin dito sa 5:6 ay basta bless ka po ng Panginoon ay darating yung mga blessing at you will rule over many nations. Ayan po. But be ruled by no one o none. Ayan po Ngayon ay ito, supporting verse din po ito Deuteronomy 28:12. The Lord will open the heavens, His abundant storehouse, to send rain on your land in reason, and to bless all the works of your hand. You will lend to many nations, but borrow from none. Yan po ay hindi nyo siguro alam na may mga ganyang verse. Ay ibinigay ko po ito para maintindihan po natin na kung blinis ka ng Panginoon ay talagang bubuksan niya ang yung storehouse ng kalangitan Ayan po. Maaring tatawagin natin yan na miracle, ay pwede rin. Pwede rin po kasi sa Biblia po ay ganito po Kaya nga po ako ay isisingit ko lang yung pin decision ni Renato Corona. Ayan po yung pin decision niya na ay hindi po ako sang-ayon doon sa hinatulan niya si Marcos noon yung tandang Marcos, hinatulan niya po pero ni-research ko po yan sa Biblia. Mayroon bang ganun? Mayroon bang ganong reglamento? O mayroon bang ganong panukala? Kahit na si Moses o ang Panginoon o yung mga sumunod na mga hari, wala po Na ang sinabi niya, na pinalakpakan siya po ng mga tao doon. Opo, mga tao ni Kore. Opo, pinalakpakan siya. Ang desisyon niya po ay kung yung daw ari-arian ng isang tao ay lumagpas doon sa legal income niya is considered ill-gotten wealth. Yun po ang sinabi niya o unexplained wealth o ninakaw, galing sa nakaw. Yun po ang desisyon niya. Pin decision po yan Ulitin ko lang po hindi po ako sang-ayon doon sa ganon na kung nag-exist yung ari-arian mo doon sa legal income mo is considered ill-gotten. Ay hindi po kasi nga mayroong miracle po May miracle po At sa Biblia po, mayroon pong nakasulat na yung may buti ng langis o yung lalagyan ng langis, yung cooking oil siguro yan. Hindi po nawawalan ng langis. Opo, yung mag-ina. Yung mag-ina na pinakain nila yung propeta kasi nga taggutom ay pumunta yung propeta doon sa bundok, ay nakita yung mag-ina. Ay sabi ng propeta, ay pakainin niyo ako. Sabi ng propeta, ay sige, sabi naman nung mag-ina, pero pagkatapos nating kumain, sabay-sabay na tayong mamamatay dahil wala nang pagkain, wala na kaming pwedeng iluto. Yan na po ang huli na magluto siya ng ng kung ano yung pagkain kung parang maruya. Iluluto. Ay ang sabi ng propeta, nung nabusog siya at nasiyahan siya dahil pinakain nga siya, ay huli na po yun huling iluluto bukas wala na silang makakain. Ay ang sabi ng propeta po ay, mayroon ba kayong mga buti dito na mga bakante? Yung lalagyan ng langis, sabi niya, linisin yan. Ito, mayroon. Sabing ganon. kung ay
maghanap pa kayo, baka mayroon pa dyan na lalagyan ng langis, linisin, o ay kinabukasan puno ng langis o at yun ang binibinta nila para i-barter nila para makabili sila ng pagkain. Hindi po nawalan ng langis yung buti. Ayan po, nasa Biblia po yan. Kasi nga miracle. Pwede po na yung tao ay yayaman. Pwede po yan. Kaya nga po, ang nangyari po, yung pin decision ni Renato Corona, hindi ba? Ayun din ang ginamit sa kanya. Nung hindi niya maipaliwanag yung mga ill-gotten wealth niya, yung mga dollar deposit niya at saka yung penthouse niya, ang dami niyang ari-arian, ayun nga, na-impeach siya. Ayan po. For whatever measure you use to judge others, the same measure will be used unto you. Ayan po. Ginamit din sa kanya yung pin decision niya. Ayan po hindi naman na pinapanigan ko ang mga Marcos dito, hindi. Masama po yun na yung corruption na ganyan. Pero nga, hindi pwede na gagawa ng batas o ng decision na ayun na nga, hindi ba? Questionable po yan. Para sa akin po dahil ginagamit ko po ang Biblia. Dapat patunayan talaga na ninakaw. Ayan po Kasi nga may mga miracles. At ito nga, mababasa din natin sa Malachias 3:10, bring your tithes, sabi niya, in my storeroom, sabi niya. And taste me now on this, sabi niya. Sabi po ng Panginoon, bring all the tithes to my storeroom, sabi niya, and taste me now on this, sabi niya. If I will not open the windows of heaven to pour out blessings wherein there is no room enough to receive it. Sabi po ng Panginoon yan, taste me now on this. Kaya nga po, may mga miracle po I-open yung windows of heaven to pour out to you blessings wherein there is no room enough to receive it. Wala kang paglalagyan. Yan po blessing po yan. Pero ang sinabihan po dito ay yung mga yung mga pastor. Yung sinabihan po dito, yung mga namamahala ng yung pira ng simbahan. Yung po ang sinabihan dito. Kasi nga, kinukurap din nila. Yun po ang istorya dyan, yung Malachias 3:10. Kinukurap nila, hindi nila nilalagay sa storeroom na malaki siguro. O dun sa pangkalahatan na imbakan ng kung ano man yan, kung trigo. Hindi ba? Kaya sinabihan po yung mga ingat yaman ng mga simbahan. Hindi po tao ang sinabihan dito. Hindi ordinaryong tao, pero ginagamit po ng simbahan para hikayatin yung mga tao magbigay. Yung Malachias 3:10 nga, ginagamit nila yan. Pero ibang topic po yan. Ay yun na nga, ay pati nga sa simbahan, mayroon ding mayroon ding corruption din po Hindi ba? Kaya sinabihan po sila ng Panginoon, bring all the tithes, sabi niya. Ay kasi nga, ay tithes na yun, ibinigay ng mga tao yun, ay tapos hindi nila ibibigay sa simbahan, kinukuha nila. At yan po ang nangyari, naging corrupt po. Kaya, nilusob sila ng Babylonian. Ayun, pinugutan sila ng ulo, ng dila, ng tainga, ng ilong. Ayan po Ngayon, ito po ang sikreto para maging asinsado ang isang bansa o ang isang pamilya o ang isang tao. Ito po Proverbs 14:34. Paborito ko po ito. Righteousness exalts a nation. Ay ano ba yung exalts? Hindi ba? Itinataas po yan
o umaasinso. Righteousness exalts a nation, but sin bring condemnation to any people. Kahit na po sinong tao, pag nagpa-practice ka po ng ganyan, ng kasalanan o yang corruption nga yan eh. Pag nagpa-practice ka po niyan, ay nagdadala po yan ng condemnation. Paparusahan po tayo kung hindi natin iniiwasan yang kasalanan. Yang corruption na yan, ulitin ko lang po righteousness exalts a nation. Yan po ang sikreto para aasinso po ang isang bansa. I-practice yung righteousness. Kasi nga, yung unrighteousness o yung sin o yung pagsalangsang, transgression, brings condemnation to any people. Kahit na sinong tao po. Kaya aasinso ba ang bansa kung ganyan? Hindi ba? Hindi po aasinso yan. Dahil nga ay ang kwan po ito nga, uulitin ko ang income lang natin ay 4.5 trillion yung nalilikom po ng bansa sa isang taon. Ay ang gastos ng bansa natin, ayan nga, yung mga ayuda na yan, hindi ba? Ay kasama na yan. Sinasama nila yan is 6 trillion nung 2024 po yan ha. At ang inutang ng bansa nung 2024 pala ay 1.4 trillion. Adi, yung pattern ni Duterte, ginagawa din po ni Bongbong Marcos. Baka malangpasan pa yung utang. Kung umutang si Duterte po ng 6 trillion, baka malagpasan pa yan ni Bongbong Marcos. Kasi ngayon isang taon lang yan Ang alam ko, nung first year niya, umutang na siya ng 1 trillion din nung second year din, ganon. Ay ito, pangatlo na yan, almost 1.5. Sa isang taon lang po yan Kaya aabot po yan Baka aabot ng, kung hindi siya machichik dyan, ay naku po, baka aabot ng 7 o kaya 8 trillion ang magiging utang ni Marcos sa kanyang panunungkulan. Di hihirap na naman po ang bansa dyan. Pinapaliwanag ko lang po kaya huwag po tayong agad-agad maniwala o magtiwala. Opo. Righteousness exalts a nation, but sin brings condemnation to any people. Huwag po tayong take no part. Sabi nga kahapon take no part or have no fellowship in the unfruitful works of darkness or unfruitful works of evil, but rather expose them. Ayan po. Kaya nga ako ito dinidiscuss ko kahit na papaano, dinidiscuss ko po yan. Sige po, at hanggang dito na lang po at sana po ay dalangin ko po sa Panginoon sa ating pakikinig ay magkaroon tayo ng wisdom na nanggagaling po sa Kanya. Righteousness exalts a nation. Yan po ang sikrito. But sin brings condemnation to any people. Ayan po At muli mga kababayan, mga minamahal, ay isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.